Isang biglaang pangyayari, ginampanan ni Truckko ng kanyang karaniwang tungkulin, biglang pinagtapon ang dalawang magkaibigang nasa isang bagong mundo. Ngunit hindi nagpapakita ng awa ang tadhana sa dalawang mangmang na ito. Ang isa sa kanila ay pinagkalooban ng isang biyaya, na nagtransforma sa kanya bilang isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa isang bodybuilder na gumagamit ng steroid, na may kakayahang kontrolin ang mga sumpa at kahangahangang kasanayan sa espada. Agad siyang tinukoy bilang ang itinakdang bayani. Samantalang ang isa ay nanatiling walang espesyal na kakayahan. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ay nagbunga ng selos, at nagpasya siyang sumuko sa dilim, balak na tapusin ang buhay ng kanyang pinakamahusay na kaibigan. Isa sa mga handgal na ito, si Yu, ay pinili ang tularan si Batman. Ngunit ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging bayani ay nabahiran ng isang malungkot na aksidente na kumitil hindi lamang sa kanyang mga magulang kundi pati na rin sa kanyang mga binti. Isang araw, matapos ang isang laro ng basketball, pauwi na ang dalawang magkaibigan, ngunit tanging isa lamang ang talagang nakakalakad. Sinabi ni Yu kay Haro na ang kanyang pagmamadali ang naging sanhi ng pagkatalo, at kung ginamit lang niya ang kanyang utak sa mga huling sandali, maaari pa siyang makapag-score ng mas maraming puntos. Tumugon si Haro, na ang ginawa niya ay sapat na, at sinabi pa na kung magsisimula ng mag-isip si Yu, wala nang matitira para sa kanya. Pagkatapos, dumating si Katona, ang girlfriend ni Haro, at mabilis siyang pinuri sa kanyang tagumpay. Ngunit malinaw na naiirita siya sa attensyong natatanggap ni Haro mula sa ibang babae. Inis na hinayla siya nito sa tenga, pakiramdam ay siya ay isang third wheel habang papunta sila sa isang tindahan ng dessert upang magdiwang. Hindi nila alam, isang malupit na tao ang nagmamasid sa kanila mula sa kabila ng kalye. Dinala ni Katona ang grupo sa isang kafe, ngunit kailangan nilang umakyat ng hagdan para makarating dito. Pinili ni Haro at Katona na maghanap na lamang ng ibang kafe. Samantalang, bilang isang akto ng paggalang sa sarili, tahimik na nagpaalam si Yu, pinapayagan silang mag-enjoy sa kanilang oras na magkasama. Ngunit sa oras na makarating si Yu sa bahay, siya ay tuluyang tinatangay ng kalungkutan. Pumasok siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama, ang mga isip niya ay bumabalik kay Katona. Sa loob ng mahabang panahon, may nararamdaman siyang pagmamahal para sa kanya, ngunit syempre, pinili ni Katona ang atleta kaysa kay Yu na hindi kasing kahusayan. Determinado siyang huwag hayaang makagambala ang kanyang emosyon sa kanilang pagkakaibigan, kaya't nagdesisyon siyang alisin ang mga nararamdaman na iyon sa kanyang isipan. Samantala, bumalik si Haro at Katona mula sa kafe, nagplano na makipagkita kay Yu sa susunod na pagkakataon. Naghiwalay sila at habang naglalakad mag-isa si Katona, nakaramdam siya ng hindi komportableng pakiramdam. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nasal-ayan lamang ang isang mabilis na paglipas ng lilang usok na nawawala sa kalayuan. Naghahari ang takot sa kanya, kaya't nagsimula siyang tumakbo, tinatawag si Haro para humingi ng tulong. Wala itong sumagot, kaya tinawagan niya si Yu at sinabi na may sumusunod sa kanya. Walang pag-aalinlangan, naghanda si Yu na tumulong at tinanong ang kanyang kapatid na babae kung maaari siyang isakay. Habang naglalakbay sila, tinangka niyang tawagan si Haro. Ngunit ang cellphone nito ay sira at nakatago sa loob ng bag, kaya't hindi siya alam ang nangyayari. Nag-isip si Yu kung bakit hindi sumasagot si Haro. At tinanong siya ng kanyang kapatid kung okay lang ba siya. Sinabi niya na si Katona ay pinapaharas ng isang kakaibang tao at hiningi na ihatid siya sa huling lokas yung binanggit ni Katona. Pagdating nila sa lokasyon, agad na tinignan ni Yu ang paligid at bigla siyang nagulat nang marinig ang sigaw ni Katona. Sinundan ang tunog at natagpuan ang nakakatakot na stalker na umaatake sa kanya. Agad na dumaan si Yu sa kanyang tabi, ngunit bago pa siya makapag-intervene, sinaksak siya ng stalker si Katona at tumakas. Tumalon si Yu mula sa kanyang wheelchair, hinawakan si Katona, at desperadong pinipilit siyang magising. Samantala, napansin ni Haro ang kanyang cellphone at mabilis na tumakbo patungo sa lokasyon ni Katona. Nasal-ayan niya ang umaataking tao na nawawala sa hangin, at nang lumingon siya, nakita ang sugatang si Katona. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya, at ipinaalam ni Yu kay Haro na inatake siya ng isang mamamatay tao. Sa sobrang takot, nawalan ng kontrol si Haro at inakay si Katona sa kanyang mga braso. Nagsasabing dadalhin niya ito sa ospital. Bumiyahe si Yu at binalaan siya na ang paggalaw kay Katona na may nakabaon pang kutsilyo ay delikado, ngunit hindi pinansin ni Haro ang kanyang babala. Imbes na maghintay ng ambulansya, tumakbo si Haro patungo sa ospital habang hawak-hawak si Katona sa kanyang mga braso, samantalang si Yu ay nahihirapang mag-crawl pabalik sa kanyang wheelchair upang sundan sila. Sa kalagitnaan ng matinding kaba,
Tinangkang tumawid ni Haro sa kalsada, hindi pinansin ang mga traffic signal. Mula sa wala, natagpuan niya si Truckon na mabilis na papunta sa kanila. Tumalon si Yu at itinulak ang kanyang sarili at si Haro palayo sa landas ng truck, ngunit isang bus ang lumitaw mula sa kabilang direksyon. Napilitang mahulog sila sa isang mapanganib na sandwich sa pagitan ng dalawang sasakyan, at bago pa mangyari ang masama, sila ay biglang nailipat sa ibang mundo. Ganyan ang mga misteryosong paraan ni Truckon. Wala sa sarili at magulo, pilit na inaalam ng dalawang lalaki kung ano ang nangyari sa kanilang paligid. Isang matangkad na nilalang ang dumaan sa kanilang harap, at binigyan sila ng isang nakakatakot at mapanghusgang tingin. Naiwan ang dalawang lalaki na naguguluhan, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Sa kanilang takot, napansin nilang wala na si Katona. Pinilit ni Yu na tawagan siya, at walang alinlangan, kinuha ni Haro ang kanyang smartphone. Ngunit nang subukan niyang i-dial ang numero ni Katona, bigla na lang nagbago ang cellphone niya at naging isang compass. Pareho rin ang nangyari sa cellphone ni Yu. Habang nakatayo ang dalawa sa gulat na katahimikan, nagtatanong sila kung hindi nila sinasadyang napasok ang isang surreal na senaryo na parang pelikula ni Christopher Nolan. Ang kanilang pagmumuni-muni ay biglang naputol nang dumating ang isang maliit at mabalahibong aso, na tumakbo papunta sa kanila at nagsimulang magngalit ng malakas. Ang mga residente ng kakaibang lugar na ito, mula sa iba't ibang uri ng nilalang, ay nagsimulang magtipon sa paligid ng dalawang lalaki. Nang maramdaman nila ang tumataas na atensyon, nagpasya silang umalis mula sa gitna ng kalsada. Tumayo si Yu at nagsimulang maglakad, kaya't nagulat si Haro at tinanong kung kailan siya natutong maglakad. Si Yu, sa kanyang bahagi, ay nagulat din nang mapansin na nakatayo siya nang walang tulong. Habang natitisod patungo kay Haro, parehong nagsaya ang dalawang lalaki dahil sa himalang kakayahang maglakad muli, pansamantalang nakakalimutan ang pagkawala ni Katona. Hindi tinatablan ng panghinaan, nagsimula silang mag-explore sa lungsod, isang masiglang metropolis na tiyak ay magiging epitome ng inclusivity para sa sinumang tagahanga, puno ng mga nilalang mula sa bawat uri. Bagaman tinitingnan nila ang nakapaligid na tanawin, nahihirapan pa rin silang unawain ang kanilang sitwasyon, at nagtatanong sila kung baka naman isang malaking set lang ito ng pelikula. Itinuturo ni Yu ang mga nilalang nakahawig ng mga dinosaur na humihila ng mga karwahe, at ipinapayo ni Haro na baka mga advanced na robot lang ito. Subalit, iginiit ni Yu na masyado silang buhay na buhay para maging simpleng makina, isang pananaw na naangkop sa lahat ng bagay sa paligid nila. Bilang isang otako, mabilis na napagtanto ni Yu na sila ay nailipat sa ibang mundo dahil kay Truckon. Si Haro, na biglang nag-aalala tungkol kay Katona, ay pinapayapa ni Yu, na ipinaalala sa kanya na gumaling ang kanyang mga binti nang dumating sila dito, at marahil ganon din ang nangyari kay Katona. Ang ideya na ito ay nagbigay ng konting ginhawa kay Haro, kaya't nagdesisyon silang lapitan ang kanilang sitwasyon nang malinaw ang isipan. Pumunta sila sa isang bar na puno ng magugulong mercenaryo at isang bunny girl na sumasayaw sa poste. Na umaasa silang makakakuha ng impormasyon. Iminungkahi ni Haro na uminom na muna sila habang nandun, ngunit pinaalalahanan siya ni Yu na huwag magpakalulong sa mga distractions. Binanggit niya na ang kanilang pangunahing layunin ay makahanap ng isang tao na mukhang approachable at handang tumulong. Biglang pumasok sa bar ang isang dog knight at inutusan ng mga lalaki na magtabi. Bagamat matigas at nakakatakot ang itsura nito, may bakas ng pagkamausisa sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng mga lalaki na mukhang hindi akma sa lugar. Inanyayahan nila silang makipag-usap, pagkatapos magyabang tungkol sa kanyang mga nagawa at pinalaking kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran, tinanong niya kung ano ang nais nilang malaman. Sumagot si Haro na naghahanap sila ng isang batang babae na ang pangalan ay Katona. Ang dog knight, na may malupit na ngiti, ay nagtanong kung may magandang katawan ba ito, na tila nagsasabi na tutulungan niya sila sa paghahanap kung papayagan siya na makisama sa kanilang misyon. Habang ang mga tao sa bar ay nagsimulang magtipon sa paligid, patuloy na tinatanong ng dog knight si Haro at Yu tungkol kay Katona. Inilarawan nila siya bilang isang 17 anyos na batang babaeng may maikling brown na buhok. Ang may-ari ng bar ay humarap sa kanila at binanggit na ang kanilang prinsesa, na malapit ng mag-17, ay may parehong kulay ng buhok, brown. Ipinakita niya ang portrait ng prinsesa sa pader. Agad na sumang-ayon ng lahat sa kwarto na siya ang pinakamagandang babae sa buong kaharian. Nang makita ni Haro at Yu ang portrait, napaluhod ang kanilang mukha sa pagkabigla, napagtanto nilang ang prinsesa ay walang iba kundi si Katona. Walang pag-aalinlangan, naghanda silang hanapin siya, tinanong ang direksyon patungo sa palasyo. Tinanong ni Haro kung paano naging prinsesa si Katona, samantalang sila ay mga ordinaryong tao lamang.
Tumango si Yu at nagmungkahi na siguro ito ay bunga ng pagkakataon, isang bagay na wala silang kontrol. Pagdating nila sa palasyo, sumama sila sa pila ng mga tao na naghihintay upang makapasok, ngunit bigla na lang isinara ang mga pintuan at inanunsyo ng mga gwardya na may emergency sa loob ng palasyo. Walang sino man ang papayag ang pumasok nang walang malinaw na pahintulot. Nagdesisyon sina Haru at Yu na sumugal at ipaalam sa gwardya na sila ay dumating upang makipagkita kay Prinsesa Asterd. Ngunit, tinanggihan sila ng gwardya, na nagsabing wala ng oras ang sinuman sa palasyo para sa mga ordinaryong tao tulad nila. Samantala, sa silid ng prinsesa, isang grupo ng mga mahalagang tao ang nagtipon. Ang matapang na general ay pinapasok ang isang kabalyero na may pulang buhok upang magbigay ng ulat ukol sa lumalalang kalagayan ng prinsesa. Inutusan siya nitong higpitan pa ang seguridad ng palasyo. Sa tabi ng kama, nagmamasid ang hari sa prinsesa, na nahulog sa ilalim ng isang sumpa mula mismo sa sugatang bahagi kung saan siya tinaga. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsusumikap ng mga pinakamagaling na manggagamot ng kaharian, at kahit na ang Grandmaster ng Mahika na si Wisden, wala ni isa ang nakapag-unawa sa kalikasan ng sumpa. Isang mago sa silid ang nag-anunsyo na darating na ang orde ng mga exorcist sa palasyo, dahil kilala sila sa kanilang husay sa pagharap sa mga sumpa, at maaaring sila na lamang ang huling pag-asa para sa kaligtasan ng prinsesa. Habang nangyayari ang pag-uusap na ito, dumating ang karwahe ng mga exorcist sa pintuan ng palasyo. Binuksan ng mga gwardya ang pintuan upang papasukin sila, at agad na sinamantala ni Haru ang pagkakataon upang makapasok. Sa kabila ng mga babala ni Yu na mag-ingat, tumakbo si Haru patungo sa karwahe. Dahil sa kaunting opsyon, nagpa siya si Yu na sumunod na rin sa kanya. Nagtagpo sila sa likod ng karwahe at ipinasok sila sa marangyang palasyo, na may hardin na pinalamutian ng mga estatwa ng pusa at agila. Huminto ang karwahe sa harap ng palasyo, at ilang mga katulong ang mabilis na lumapit upang tanggalin ang mga gamit mula sa karwahe at dalhin ito sa palasyo. Si Haru at Yu, na nagtago sa loob ng mga kahon at dalawang malaking palayok, ay tahimik na minamasdan ng mga katulong habang inaalalayan nila ang mga gamit sa loob ng palasyo. Pagdating nila sa silid ng prinsesa, lihim na umakyat ang dalawang lalaki mula sa mga palayok at nagtago sa likod ng isang haligi, pinagmamasdan ng mga nilalang na may berdeng balat na nakikipag-usap sa hari. Inilipat nila ang kanilang pansin sa prinsesa, nakahiga ng walang galaw at sinumpa sa kanyang kama, ngunit wala silang kapangyarihang makialam habang nagsisimula ang ritual ng mga berde. Ang kakaibang seremonyang ito ay kinabibilangan ng pagsunog ng mga mahiwagang kabute at pagsasagawa ng mga kakaibang, labis na galaw sa harap ng prinsesa. Nagpatuloy ang grupo ng isang serye ng mga hindi maipaliwanag na galaw, na parang isang kakaibang sayaw, bago magbuga ng berdeng usok na nagbubunyag ng anino ng isang kutsilyo kung saan tinaga si Katona. Ang mga saksi ay nagulat sa pagtuklas na ito. Ang mga nilalang na may balat na berde, na parang malalayong kamag-anak ni Shrek, ay nagtatangkang gamitin ang kanilang kakaibang sayaw upang hilahin ang sinumpang kutsilyo mula sa katawan ng prinsesa. Subalit, ang sumpa ay masyadong malakas, kaya't tinatalo nito ang kanilang mahika. Habang ang madilim na usok ay umaagos mula sa kutsilyo, iniabsorb ito ng mga katawan ng mga nilalang na berde, dahilan upang magpalaki sila tulad ng mga lobo. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang mga namamagang katawan ay pumutok, na walang naiwang bakas. Ang mga saksi ay nanglumo sa kabangisan ng pangyayaring iyon, at ang matandang hari ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkabahala. Agad na tumulong si Magician Wisden at ang general upang samahan siya. Pinapante siya sa kanyang silid. Ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Haru at Yu na lapitan ng prinsesa. Sinubukan ni Haru na alisin ang sinumpang kutsilyo mula sa katawan ng prinsesa ngunit siya ay itinulak palayo. Nang magtangkang lumapit si Yu, ang kutsilyo ay nagpakita sa kanyang harapan, at nagawa niyang hawakan ito ng ligtas. Nalilito si Haru at nagtanong kung paano nagawa ni Yu yun, ngunit nanatiling tahimik si Yu at hindi nagbigay ng paliwanag. Nang subukang hilahin ni Yu ang kutsilyo, nagsimulang magdulot ng kaguluhan ang madilim na kapangyarihan mula dito. Agad na tumugon si Yu, itinulak si Haru upang mailigtas siya mula sa kapahamakan, at patuloy na pilit na inaalis ang kutsilyo ng mabilis. Nakapansin ng ingay ang mga gwardya sa labas, at agad na pumasok ang kabalyerang may pulang buhok, nag-aalala na ang prinsesa ay nasa malubhang panganib. Ngunit, nang pumasok siya sa silid, si Yu ay matagumpay nang nakuha ang sinumpang kutsilyo mula sa katawan ng prinsesa. Inihagis niya ang kutsilyo, at ito ay nawala ng walang bakas. Halos agad, nawala ang sumpa mula sa prinsesa, at nagsimula siyang mag-relax, malaya mula sa pagkakahawak nito. Ang kabalyerang may pulang buhok, gayunpaman,
ay nananatiling nagdududa sa dalawang batang lalaki na nakapasok sa silid at agad silang inaresto. Dinala sila sa korte, kung saan nagsimula ang interogasyon ni General Barton, tinatanong kung ano ang ginawa nila sa prinsesa. Ipinaliwanag ng mga bata na ang prinsesa ay kamukha ng kanilang kaibigan. At pumunta sila upang makita siya. Si Yu, ayon sa kanila, ang nag-alis ng kutsilyo mula sa katawan ng prinsesa. Ang general at ang iba pa ay hindi kumbinsido sa kanilang kwento. Ngunit, habang tumitindi ang tensyon, pumasok ang prinsesa at kinumpirma sa kanyang ama na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Nabighani sa emosyon, nagmamadaling niyakap siya ng matandang hari, at pinatibay siya na siya ay hindi nasaktan. Kinumpirma rin ng kabalyerang may pulang buhok ang katapatan ng mga bata. At ikinukwento kung paano niya nakita ang kahangahangang lakas ni Yu at kung paano ang mga kakaibang nilalang na kasama niya ay maaaring magpatibay sa kwento. Si Magician Wisden, na hindi pa rin sigurado, ay tiningnan ang mga kamay ni Yu upang maghanap ng anumang pandaraya ngunit hindi nakakita ng anumang palatandaan ng panlilinlang. Sa kabila ng kanyang mga natuklasan, sinabi niya sa hari na nararapat bigyan ng gantimpala ang mga batang ito para sa kanilang kabayanihan. Ang hari, na ngayon ay kumbinsido, ay pumayag at inutusan ng kanyang mga sundalo na pakawalan sila, at nag-alok ng isang malaking gantimpala bilang pagkilala sa kanilang tapang. Gayunpaman, tumayo si Haro at lumapit sa prinsesa, nagtatanong kung siya ba si Katona. Sa kanyang pagkabigo, inihayag ng prinsesa na siya ay hindi si Katona kundi si Prinsesa Astrid, na nagdulot ng kalungkutan kay Haro. Sinamahan sila ng kabalyerang may pulang buhok hanggang sa gate, at ang mga sundalo nito ay naghatid sa kanila palabas. Ang kakaibang aso ay sumunod sa kanila habang sila'y nagbabalik sa bar. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang paglalakbay. Lahat ng tao sa bar ay nagulat nang marinig na pumunta sila upang makita ang prinsesa at matagumpay siyang nagamot, kaya't nagdaos si Dog Knight at ang iba pa ng isang pagdiriwang bilang paggalang sa kanila. Sa kabila ng kasiyahan, nanatiling malungkot si Haro dahil hindi ang prinsesa ay si Katona, at nagtataka siya kung nasaan na si Katona. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yu at tinanong kung paano niya natanggal ang kutsilyo mula sa katawan ng prinsesa nang hindi man lang niya kayang hawakan ito. Nahihirapan si Yu na magbigay ng isang malinaw na sagot, at sinabing kumilos lamang ang kanyang katawan ng kusa. Si Haro, na hindi mahilig mag-isip ng labis, ay nagpa siya na huwag na lang itong pagtuunan ng pansin, iniisip na hindi siya magaling mag-isip sa unang lugar. Pinaniwalaan niyang lahat ng ito ay isang panaginip at madyay gising din sila mula rito, kaya't mag-e-enjoy na lang sila habang tumatagal ito. Sa mga salitang iyon, nagtungo siya sa entablado at umakyat sa pangalawang poste. Pinapayagan ng walang alalahan ang bahagi ng kanyang sarili na mangibabaw. Nag-aalala si Yu tungkol sa kanilang imahe, ngunit pinatibay siya ng tagapag-alaga ng bar, inaalok sila ng isang maliit na silid para sa magdamag kung wala silang ibang matutuluyan. Tinanggap ni Yu ang alok ng tagapag-alaga ng bar at nagtungo sa silid, ngunit ang kanyang mga iniisip ay puno ng palaisipan tungkol sa palasyo. Hindi niya matanggal sa kanyang isipan si Prinsesa Astrid, kaya nagpa siya siyang muling bisitahin siya. Tumakbo siya patungo sa palasyo, at nakilala siya ng gwardya bilang ang bayani na nagligtas sa prinsesa. Ipinaliwanag ni Yu na may nakalimutan siya sa loob, at pinayagan siya ng gwardya na pumasok ng walang pag-aalinlangan. Pumunta siya sa silid ni Astrid at maingat na dumaan sa bintana. Inabisuhan siya ng kakaibang nilalang na parang pusa na iniutos ng hari na sumailalim siya sa isang seremonya ng proteksyon, ngunit tinanggihan ito ni Astrid, na nagsabing siya ay maayos na. Tumalon siya sa kama at idineklara na pagkatapos kumain ng kanyang paboritong maasim na mga kahel. Siya ay ganap na magbabalik sa normal. Ang pagbubunyag na ito ay nagulat kay Yu, dahil si Katona rin ay may parehong hilig sa maasim na mga kahel. Lumapit si Astrid sa basket ng prutas malapit sa bintana at nakita si Yu, na agad tumakbo. Sumunod siya at tinawag siyang huminto. Tumigil si Yu at inilahad ang dahilan na nais lamang niyang tiyakin kung kamusta na siya. Tinitigan siya ni Astrid sandali bago siya inimbitahan na maglakad-lakad, ipinaliwanag na nais din niyang makipag-usap sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Sumakay sila sa isang mahiwagang barko kung saan naghihintay ang pusa parang nilalang para kay prinsesa. Tinanong nito ang kanyang kapatid kung maaari nilang payagan ang lalaki na sumama sa barko, at sumagot ang nilalang ng oo. Dahil binigyan siya ni Astrid ng pahintulot. Sa wakas, sumakay sila sa barko, at itinakda ng nilalang na parang pusa ang ruta patungo sa Lake of Purity, na naglalayong alisin ang anumang bakas ng sumpa mula sa katawan ni Astrid. Wala nang kaalaman si Yu tungkol sa kanilang destinasyon, at nagulat siya nang biglang umangat ang barko sa ere.
Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, tinanggap niya ang katotohanang sila ay saksi sa isang mahiwagang barko at nagsimula siyang mag-enjoy sa karanasan. Habang dumadaan ang barko sa kalangitan, dumaan sila sa maraming malalaking ibon. Ipinaliwanag ni Astrid na ang mga banal na ibong ito ay sinasabing kasama ng mga alamat na bayani at tumutulong sa kanila sa kanilang mga misyon. Sa kalaunan, narating nila ang isang malawak na kagubatan at tumigil malapit sa isang tahimik na lawa sa gitna nito. Pinangunahan sila ng nilalang na parang pusa papunta sa kanilang destinasyon, kung saan biglang nagsimula si Astrid na maghubad. Si Yu, bilang isang maginoo, iniiwasan ng tumingin at iniwas ang kanyang mga mata. Pagkatapos, muling lumabas si Astrid na nakasuot ng mga seremonyal na panloob at pumasok sa tubig upang magsagawa ng sayaw ng paglilinis. Habang nagsisimula siyang magsayaw, ang tubig ay biglang naging kislap ng gintong liwanag, at ang ilaw ay unti-unting kumalat sa lahat ng bagay sa paligid nito. Namangha si Yu, at nang lumabas si Astrid mula sa tubig na parang isang sirena, labis siyang nabighani at napansin ang bigat ng kanyang katawan na parang naapektuhan ng grabidad. Nagpatuloy si Astrid sa kanyang magaan na mga galaw, lumulutang sa ibabaw ng lawa, ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng mga alon habang siya ay nagsasayaw. Unti-unti, ang sugat sa kanyang tiyan ay nawawala, gumagaling sa bawat mahinahong galaw. Paglabas mula sa tubig, inabot ng nilalang na parang pusa ang isang tuwalya kay Astrid, pagkatapos ay umalis upang maghanap ng mga halamang gamot. Ipinulupot ni Astrid ang tuwalya sa kanyang katawan at umupo sa tabi ni Yu, handang makipag-usap. Tinanong niya si Yu tungkol kay Katona, at ipinaliwanag ni Yu na siya ay kamukha ni Astrid sa hitsura at ugali, ngunit kay Haro siya. Ang pagbulalas na ito ay sapat na kay Astrid upang mapansin na may nararamdaman si Yu kay Katona. Nagpatuloy siyang magtanong, at ipinaliwanag ni Yu na sila ay nagmula sa isang mundong walang alam sa mga hari at reyna. Hindi ito nagulat kay Astrid, dahil ang mga tao sa kanyang mundo ay may kaalaman sa isang paralel na daigdig na misteryosong konektado sa kanilang sariling mundo. Bagamat wala pang nakakita rito, naniniwala silang lahat sa pagkakaroon nito. Tinanong ni Astrid si Yu na magbahagi pa tungkol kay Katona, at inilarawan siya ni Yu bilang isang matalino at tapat na tao, katulad ni Astrid, isang tao na nagpapalaganap ng kaligayahan sa lahat ng kanyang nakikilala. Inamin ni Astrid na hindi siya kasing kislap ng iniisip ni Yu, dahil madalas siyang nakakaramdam ng kalungkutan. Pumanaw ang kanyang ina noong bata pa siya, at hindi siya makakaiyak sa kanyang ama. Dahil ang salitang, ama, ay nagtatangi ng emosyonal na distansya sa lahat ng wika ng mundo. Ang dalawang nilalang na parang pusa lamang ang kanyang mga tunay na kaibigan, at naiinggit siya kay Katona, na may parehong si Haro at Yu. Ang pagbubunyag na ito ay nagulat kay Yu, at pagkatapos ay pabirong inihagis ni Astrid ang kanyang tuwalya kay Yu, hinihikayat siyang sumama sa kanya para magtampisaw sa tubig. Hindi nakatiis si Yu at tumalon siya sa lawa upang sumama kay Astrid. Samantala, ipinahayag ni Wisden, ang salamangkero, ang kanyang hindi pagtangkilik kay Haro at Yu sa hari. Naniniwala siya na ang mga batang lalaki ay may hindi pangkaraniwang kapangyarihan upang alisin ang sumpa sa prinsesa at kailangan pa ng karagdagang pagsusuri upang matukoy ang kanilang potensyal na panganib. Pinaghihinalaan ni Wisden na sina Haro at Yu ay mga mamamatay tao na ipinadala ng mga rebelde, ngunit tinanong ng hari kung bakit ganitong mga mamamatay tao pa ang magliligtas sa kanyang anak na babae. Iminungkahi ni Wisden na marahil ang tunay nilang layunin ay makuha ang tiwala ng hari, at pagkatapos ay patayin siya, at agad na tinanggap ng hari ang kanyang paliwanag. Ipinahayag niya na hindi niya hahayaan na ang mga mamamatay tao ay agawin ng kanyang buhay at panganib ang kapayapaan na ipinaglaban at ipinagbayaran ng buhay ng kanyang kapatid. Kinabukasan ng umaga, nagising si Yu at natuklasang sila ay nasa mundong ito pa rin. Sinabi ni Haro sa kanya na naniniwala pa rin siyang ito ay isang panaginip lamang. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang may-ari ng bar kasama ang isang mensahero mula sa hari, na nag-imbita sa dalawang binata sa isang eksibisyon ng laban ng espada. Sinundan nila ang sundalo patungo sa arena ng palasyo, kung saan ipinahayag ni Wisden na dahil sa kanilang mga bayaning ginawa noong nakaraang araw, naniniwala ang hari na sila ay tiyak na may mataas na kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Dahil dito, isang peking duwelo ang inihanda upang subukan ang kanilang kakayahan. Pumasok ang isang pangkat ng matitinding mandirigma sa arena, at agad na napagtanto ni Yu at Haro na sila ay nadaya. Nagsarang bigla ang pinto ng arena, at naisip nila na hindi ito isang gantimpala kundi isang patibong. Inihagis ng mga mandirigma ang dalawang espada patungo sa kanila, at kinuha nila ang bawat isa. Iminungkahi ni Yu na magtuon sila sa pagiging ligtas habang naghahanap ng paraan para makalabas,
ngunit tinanong ni Haro kung paano nila magagawa iyon sa ganitong matinding sitwasyon. Lumapit ang mga mandirigma, at ang kanilang tanging opsyon ay umiwas sa mga atake. Di nagtagal, nagkahiwalay sila at napaligiran ng mga mandirigma. Sa mga sandaling iyon, dumating si Astrid upang masaksihan ang laban. Naguluhan siya nang makita si Haro at Yu sa ganitong hindi pantay na laban at sinabi sa kanyang ama na mali ang pagtrato sa mga individual na nagligtas ng kanyang buhay sa ganitong paraan. Pinakalma siya ni Wisden, sinabing isang exhibition lamang ito at hindi sila masasaktan. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Astrid hanggang marinig niya ang sigawan ng mga tao habang ang isa sa mga mandirigma ay tinamaan si Haro. Nang malapit nang ibigay ng mandirigma ang huling hakbang, mabilis na tumakbo si Yu upang tulungan si Haro. Pinigilan ng atake at tinanggal ang sandata ng mandirigma. Sinabi ni Yu kay Haro na tila madali niyang hawakan ng espada, na nagbigay ng lakas ng loob kay Haro, at nagsimula silang maniwala na maaari nilang manalo. Pinangunahan nila ang kanilang kontra-atake, gamit ang kanilang kahanga-hangang kasanayan at pagtutulungan upang itulak ang mga mandirigma pabalik. Pinagmamasdan sila ng hari at ni Wisden, at nang makita ng hari ang kanilang pagpapakita, iniutos niyang agad na itigil ang laban. Tinawag sina Haro at Yu sa harap ng hari, ngunit nang magluhod sila sa kanyang harapan, nagtakda ang mga sundalo ng kanilang mga sibat na parang banta. Ipinahayag ni Wisden na sila ay aarestuhin, at tumutol si Astrid, tinatanong kung bakit may ganitong hindi makatarungang hakbang. Itinulak ni Wisden na ang mga individual na ito ay sobrang husay para lamang maging karaniwang tao at ipinahayag na maaari silang mga mamamatay tao na ipinadala upang patayin ang hari. Ipinilit niyang dapat silang kunin bilang mga bihag at interogahin, ngunit patuloy pa ring ipinagtanggol sila ni Astrid. Si Haro, na frustrado, ay nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Yu na dapat nilang bumalik sa kanilang sariling mundo. Naniniwala siyang pumasok sila sa mundong ito dahil ang kanilang buhay ay nanganganib. At kung muling ilalagay nila ang kanilang sarili sa panganib, maaari nilang mahanap ang paraan pabalik. Mas gusto ni Haro ang planong ito kaysa ang posibilidad na maaresto, kaya't pumayag siya sa ideya ni Yu na tumalon sa apoy sa likod ng hari. Sa bilang ng 3, tumakbo sila pasulong, at agad na nagposisyon ang mga gwardya upang protektahan ang hari. Dumaan sila sa pagitan ng mga gwardya at tumalon sa apoy, iniwan ang lahat ng nakatingin na tahimik sa pagkabigla. Dumaan sila sa apoy at tumilapon sa kabilang bahagi ng palasyo. Bigla, nagsimula silang kumislap, at sa isang mabilis na liwanag. Tuluyan silang nawala, lahat ng tao ay nakatayo sa pagkabigla, at napagtanto ni Wisden na hindi sila mga mamamatay tao kundi mga manlalakbay mula sa ibang mundo. Samantala, binuksan ni Yu at Haro ang kanilang mga mata at napagtanto na sila ay muling bumalik sa Earth. Nasa tabi sila ng kalsada kung saan sila unang inilipat. Natuklasan ni Yu na muli niyang hindi mag-alaw ang kanyang mga paa. Agad na tumakbo si Haro upang hanapin si Katona, na mabilis na dumating mula sa kanyang pamimili. Nagmadali si Haro upang yakapin siya, punong-puno ng emosyon at luha. At kahit si Yu ay nakaramdam ng ginhawa nang makita siya na ligtas. Tinanong ni Katona, na naguguluhan, kung anong nangyari sa kanya, bakit siya biglang naging malapit at bakit sila nakasuot ng uniforme ng paaralan sa isang linggo. Dito nila naisip, isang araw pa lamang mula nang sila ay mailipat sa ibang mundo. Tinanong nila si Katona kung siya ay okay at kung may nangyaring kakaiba. Sumagot siya na may nangyaring talagang kakaiba noong nakaraang araw. Isang truck driver na nakatulog habang nagmamaneho ay nagdulot ng isang malagim na aksidente na nagresulta sa maraming namatay. Mayroon pang ang video footage ng insidente sa lokal na balita, at nakakagulat, ang 3 tao na namatay ay kamukha ng 3 berdeng exorcist na nawala habang tinutulungan ng sumpa. Nag-trigger ito ng isang alaala kay Yu, at bigla niyang naalala ang isang kakaibang matandang lalaki na nakatagpo siya sa isang ospital noong kanyang kabataan. Ang matandang lalaki ay tila may kalituhan sa pag-iisip. At palaging umaakyat sa bubong ng ospital, ipinapaikot ang kanyang tungkod sa hangin, at sinasabi na nagbubukas siya ng isang portal patungo sa ibang mundo. Napahanga si Batang Yu sa mga salitang sinabi ng matanda, na ipinaliwanag na siya ay nagmula sa ibang mundo, at tanging ilang piling tao lamang ang may kakayahang maglakbay sa pagitan ng dalawang daigdig. Ngunit ang mga napiling individual ay nakatali sa parehong mga mundo, ang kanilang mga tadhana ay magkaugnay. Kinabukasan, ibinahagi ni Yu ang pagbubunyag na ito kay Haro. Ngunit tinanggihan ni Haro ito, sinabing wala siyang pakialam sa mga kalokohang iyon ngayon na sila ay nakabalik na at ligtas sina Haro at Katona. Sinubukan ni Yu na iparating na ang kaligtasan ni Katona ay maaaring may kaugnayan sa kanilang mga ginawa sa pagpapagaling kay Astrid sa ibang mundo, ngunit si Haro,
na nahihirapang intindihin ang anumang hindi nauugnay sa football, ay nanatiling hindi interesado. Dahil sa pagkabigo sa hindi pagkakaunawaan ni Haro, nagdesisyon si Yu na bisitahin muli ang kakaibang matandang lalaki sa ospital. Pagdating, agad siyang nakilala ng nurse at pinatnubayan siya patungo sa matanda, na patuloy sa kanyang kaguluhan, nawawala tuwing nais niya. Sa pagkabigo ni Yu, hindi nahanap ang matanda sa kanyang kwarto, at naging tiyak siya na muli na namang nakatawid ang matanda sa ibang mundo. Kinabukasan, wala si Kat-ona sa paaralan, at inanunsyo ng guro na ipinaalam ng kanyang ina na si Kat-ona ay may sakit at magpapahinga ng matagal. Parehong nagulat sina Yu at Haro sa balitang ito, kaya't agad silang nagmadaling pumunta kay Kat-ona matapos ang klase. Pagdating nila, ikinagulat sila ni Kat-ona nang ipahayag na siya ay may bihirang tumor sa kanyang katawan at may 3 buwan na lamang siyang mabubuhay. Hindi makapaniwala si Haro at iginiit na mabuti pa siya noong nakaraang araw, ngunit kalmado lamang si Kat-ona na sumagot na nais niyang tratuhin siya ng normal habang siya ay may natitirang panahon. Agad siyang umalis, na sinasabing lumampas na ang oras ng kanyang pagbisita. Si Haro ay labis na lugmok, ang mga luha ay nagsisimulang pamatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit si Yu ay tinamaan ng ibang kaisipan. Naniniwala siya na ang biglaang sakit ni Kat-ona ay maaaring may kaugnayan sa panganib ni Astrid. Iminungkahi niya na dapat silang bumalik sa ibang mundo at iligtas si Astrid, umaasang makakatulong ito upang maibalik ang kalusugan ni Kat-ona. Ngunit hindi kumbinsido si Haro. Iminungkahi niyang marahil ay itinakda talagang mamatay si Astrid upang mabuhay si Kat-ona. Determinado na ayusin ang kanyang paniniwala, idineklara ni Haro na babalik sila sa pantasyang mundo. At sa pagkakataong ito, plano niyang patayin si Astrid upang matiyak ang kaligtasan ni Kat-ona. Si Yu, na nagagalit, ay sumabog kay Haro, sinasabing hindi niya maaaring gawin iyon. Hinawakan ni Yu si Haro sa kwelyo, at nagsimula ang isang matinding pagtatalo sa pagitan nila, hindi nila namamalayan na may isang mamamatay tao na nagmamasid sa malapit. Nang magkaaway sila, ginamit ng mamamatay tao ang pagkakataon at umatake, at sa gitna ng kaguluhan, bigla silang na-teleport pabalik sa ibang mundo. Nagmumula si Haro sa isang madilim, hindi pamilyar na lugar, nag-iisa sa isang malawak, anino na kalawakan. Sa harap niya ay isang nakakatakot na Gothic na palasyo, na mas lalo pang pinapalakas ng malakas na ulan na nagsimulang bumuhos. Naghahanap ng kanlungan, nagmadali siyang pumunta patungo sa palasyo. Sa loob, ang kapaligiran ay mas naging nakakatakot, habang malalaking halimaw ay nakakulong sa mga hawla, at makakapal na mga tubo ay dumadaan sa hangin, kumukulong ng kanilang mahikang enerhiya. Dito sa nakakatakot na lugar, lumabas ang amo ng palasyo, na nagpakilala bilang si Gabalas. Ipinahayag ni Gabalas kay Haro na bilang isang manlalakbay sa pagitan ng mga mundo, siya ay may napakalaking kapangyarihan. Hinikayat siya ni Gabalas na sumali sa kanilang layunin, nag-aalok ng tulong upang iligtas ang mundong ito. Dinala siya ni Gabalas sa silid ng trono, ipinaliwanag na ang balanse ng buhay sa pagitan ng dalawang mundo ay dapat manatiling pareho, anumang pagkagambala sa balanse na ito ay nangangailangan ng isang sakripisyo. Binalaan ni Gabalas si Haro na ang buhay ni Kat-ona ay nanganganib dahil sa pagkakaroon ni Prinsesa Astrid. Upang mailigtas siya, sinabi ni Gabalas, kailangang kunin ni Haro ang buhay ng prinsesa at ibalik ang balanse sa parehong mga mundo. Tinanggap ni Haro ang alok ni Gabalas, pinapalakas ng kanyang determinasyon na gawin ang anumang kinakailangan upang protektahan si Kat-ona. Samantala, dumating si Yu sa palasyo, kung saan pinigilan siya ni General Barton, tinitiyak na hindi siya makakatakas. Tinanong ng hari kung anong lakas ng loob ang nagbalik kay Yu sa kanilang domain, at sumagot si Yu na ang buhay ni Kat-ona ay nanganganib, at dahil dito, maaaring nanganganib din ang buhay ng prinsesa. Pinagtawanan ito ng mga naruroon, ngunit nagpatuloy si Yu, itinuro ang mga nakababahalang pagkakapareho ng kanilang mga mundo, ang pulang buhok na kabalyero na kamukhang kamukha ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, at ang 3 tao na namatay, na may hitsura na kahawig ng mga exorcist na naglaho. Sa mga sandaling iyon, dumating ang pulang buhok na kabalyero at nagmadali upang ipaalam kay General Barton ang isang pag-atake mula sa mga rebelde. Agad na nagkagulo si General Barton, pinasa ang balita kay ang hari. Nilapitan ni Wisden si Yu, nagtatanong kung ito ba ang banta na naglalagay sa panganib ng buhay ni Astrid. Hindi nakasagot si Yu, ngunit nakiusap siya na mabigyan ng pagkakataon upang protektahan ang prinsesa. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si General Barton, kaya't binunot niya ang kanyang espada at inakusahan si Yu ng pagiging bahagi ng puwersa ng mga rebelde.
Ibinunyag niya na nakita ng kanilang mga scout si Haro sa hanay ng mga rebelde at hinihiling kay Yu na aminin ang katotohanan, na sila ay mga mamamatay tao mula pa sa simula. Tumanggi si Yu, iginiit na hindi rebelde o mamamatay tao ang kanyang kaibigan, kundi isang taong labis na nag-aalala para kay Kot-ona at hindi kayang mag-isip ng maayos. Nakiusap siya na magtiwala sila sa kanya, at matapos ang ilang sandaling pagninilay, nagpa siya si Wisden na bigyan siya ng pagkakataon. Binunot ni Wisden ang isang espada mula sa kanyang roba at sinabi kay Yu na kailangan niyang sumali sa laban upang patunayan ang kanyang katapatan at na kailangang patayin niya si Haro gamit ang sariling mga kamay. Sumang-ayon ang hari sa mungkahing ito, at tinanggap ni Yu ang espada, determinado upang protektahan ang prinsesa. Naging isang sundalo siya, at kalaunan, habang siya ay nagbabantay, lumapit si Astrid sa kanya. Narinig ni Astrid ang mga kaganapan sa korte at ipinakita kay Yu ang isang mahiwagang kutsilyo na kayang tumugon sa mga protection na spells na itinaga sa kanya. Ipinahayag niya na kung ang kanyang buhay ay maaring ihandog kapalit ng kay Kot-ona, handa siyang magsakripisyo. Tinanggap niya na si Yu ay nagligtas sa kanyang buhay noon at ayaw niyang mapilit siya na makipaglaban ng nakamamatay kay Haro para sa kanya. Inilagay niya ang kutsilyo sa kamay ni Yu at hinikayat siyang tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman, tumanggi si Yu. Sabi niya na hindi siya kukuha ng buhay upang iligtas ang iba, at pinindot siya ni Astrid, tinatanong kung gagawin ba niya ang parehong desisyon para kay Kot-ona, na malapit sa kanyang puso. Hamon siya kay Yu, tinatanong kung wala ba siyang determinasyon, sapagkat sino man ang iba ay humahawak ng ganitong pagkakataon upang iligtas ang kanilang minamahal. Maya-maya, lumabas si Cat-Thing at pinayuhan ng prinsesa na huwag kumilos ng padalos-dalos, dahil hindi sila sigurado na ang kanyang kamatayan ay makapagligtas kay Kot-ona. Inuulit ito ni Yu, na nagsasabing ayaw niyang iligtas ay si Kot-ona o siya, kundi ang pareho. Sa madaling panahon, nakarating ang mga rebelde sa kabisera, at ang kanilang mga mabangis na hayop ay madaling pumasok sa mga pader ng kabisera. Ang mga sundalong rebelde ay sumalakay sa lungsod na walang hirap, nakikilahok sa matinding labanan sa mga Royal Knights. Samantala, tinanong ni Gabalas si Haro, nagtatanong kung siya ay bawal huminto sa pinakamahalagang sandali. Nagmasid sina Yu at Astrid mula sa palasyo habang bumabagsak ang lungsod. At nadama ni Yu na paparating na si Haro. Nagmadali siyang makipagkita sa kanya, ngunit huminto si Astrid, tinatanong siya kung talagang handa na ba siyang labanan ang kanyang kaibigan. Nagbabala siyang mawawalan siya ng buhay kung wala siyang determinasyon, ngunit sumagot si Yu na poprotektahan niya siya kahit anong mangyari bago siya nagmadaling umalis. Sa ibang bahagi, nakikipaglaban si Haro sa Royal Knights, ang kanyang lakas ay pinalakas ng madilim na armor na suot niya. Pinapanood ni Gabalas ang kaguluhan. Sinasabi kay Haro na malapit na nilang masira ang depensa ng palasyo. Sa oras na iyon, plano niyang makapasok at patayin ang prinsesa. Muli siyang nanguudyok kay Haro, tinatanong kung nagdududa siya. Naiinis, sumagot si Haro na tumigil siya sa pagtatanong ng parehong tanong paulit-ulit. Sinasumpa niya na papatayin niya ang prinsesa at nagmadali papunta sa labas. Nagtaka si Gabalas, natatawa sa kabobohan ng batang papatay sa kanyang minamahal gamit ang sarili niyang mga kamay. Samantalang nasa loob ng palasyo, lumapit si Astrid sa kanyang ama at iminungkahi na gamitin ang kanilang banal na espada upang alisin ang mga kaaway bago sila makarating sa kanila. Sinabi ng kanyang ama na hindi ito maaaring gawin, dahil wala na silang hawak na banal na espada. Ang nandoon sa kanilang bulwagan ng yaman ay isang kopya lamang. Ipinaalam niya na matagal na, ang kanyang ama ay gumagamit ng banal na espada upang talunin ang kanilang mga kaaway sa digmaan. Gayunpaman, ang espada ay nagalit, dahil hindi ito nakatakdang gamitin sa ganoong paraan. Agad itong nawala, at sa halip nito, gumawa sila ng peking espada upang mapanatili ang ilusyon ng kanilang kapangyarihan at upang magdulot ng takot sa ibang mga bansa. Sa labas, dumating sina Haro at ang kanyang mga tropa sa gate ng palasyo, kung saan ang pulang ulo ay nakatayo sa bantay. Inutusan ni Haro siyang magpatuloy at payagan siyang patayin ng prinsesa, ngunit matigas siyang tumanggi. Inutusan ni Haro ang kanyang mga sundalo na umatake, at ang pulang ulo ay sumugod sa kanya. Madali siyang nadaig, ngunit habang siya ay sumusugod patungo sa gate, dumating si Yu at inutusan siyang huminto. Nagbabala si Yu na ang pagpatay kay Astrid ay maaari ring humantong sa kamatayan ni Kot-ona, ngunit hindi siya naniniwala. Sinasabi niyang nagkakamali si Yu at nagbanta na papatayin siya kung susubukan niyang pigilan siya mula sa pag-save kay Kot-ona. Sumugod si Haro kay Yu, ngunit madaling nalampasan siya ni Yu sa laban at na-disarm siya. Itinutok niya ang kanyang espada kay Haro, na humihikayat sa kanya na magising mula sa kanyang mga delusyon. Gayunpaman,
Sumagot si Haro, na sinasabing pwede siyang patayin ni Yu o siya ang papatay kay Astrid. Nag-atubili si Yu, na nagbigay kay Haro ng pagkakataong kunin ang kanyang espada at umatake. Agad na tumugon si Yu at ipinagtabuyan ang kanyang espada pabalik, ngunit bigla, lumitaw ang pamilyar na mahiwagang liwanag, ang parehong liwanag na nagsasaad ng pagdadaanan sa mga mundo. Nagtataka si Yu kung bakit sila nag-aaway ng isa't isa habang dati silang matalik na magkaibigan. Sa sandaling iyon, bumuhos ang mga alaala sa kanyang isipan, na nagdala sa kanya pabalik sa araw na una niyang nakilala si Haro. Noong mga panahong iyon, ang mga kaibigan ni Haro ay naglalaro lamang ng aksidenteng matadyakan ni Haro ang isang lata na tumama sa daraanan ng isang mabagsik na asong L-Streets. Tumakas ang mga kaibigan ni Haro dahil sa takot at iniwan siyang mag-isa, kaya't napilitan si Haro na tumakbo ng mabilis. Nahabol siya ng mabagsik na aso at nagsimula itong mang-atake. Sa mga sandaling iyon, dumating si Yu at inagaw ang atensyon ng aso. Ang aso, na labis na galit, ay lumipat ng pansin kay Yu, at kahit na nahulog mula sa kanyang wheelchair, nagawa pa rin ni Yu na lumaban pabalik. Pagkatapos, magkasama silang umupo ni Haro at ipinahayag ni Haro ang kanyang pasasalamat kay Yu sa pagliligtas sa kanya. Tinanong ni Haro si Yu tungkol sa kanyang mga binti, at ikinukwento ni Yu na siya lamang ang nakaligtas sa isang aksidente ng eroplano noong kanyang kabataan, at nawalan siya ng mga binti sa aksidente. Dahil wala na ang kanyang mga magulang, siya ay inampon ng mabait na babae mula sa tindahan ng bulaklak malapit sa kanilang bahay. Sinabi ni Yu kay Haro na huwag siya kawan, dahil masaya siya sa kanyang kalagayan. Pakiramdam ni Haro na may malalim na pagkakapareho sila, at naisip niyang ito ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Biglang natauhan si Yu at bumalik sa kasalukuyan, ang kanyang isipan ay lumabas mula sa alaala. Natagpuan niyang nanonood ang kanyang ampon na pamilya sa balita tungkol sa isang sunog sa isang hotel. Sa kanyang likas na instinto, agad niyang naisip si Katona. Mabilis siyang nagmadali patungo sa ospital upang makita siya, ngunit laking gulat ni Yu nang makita si Haro na naghihintay sa labas ng silid ni Katona. Ipinaliwanag ni Haro na si Katona ay nasa matinding sakit, kaya't pinatahimik nila siya, at siya ay natutulog na ngayon. Lumabas sila upang mag-usap, at ipinaliwanag ni Yu kay Haro na ang lahat ng nangyayari ay resulta ng kanyang mga aksyon. Sinabi niya kay Haro na habang lumalapit siya kay Astrid, lalala ang kalusugan ni Katona. Ipinaliwanag ni Yu na ang sunog sa hotel ay bunga ng patuloy na digmaan sa pagitan ng kaharian at mga rebelde, ngunit hindi interesado si Haro, hindi nauunawaan o pinapansin ang sitwasyon. Ipinagpilitan ni Haro na ang tanging paraan upang iligtas si Katona ay ang pag-aalis kay Astrid, ngunit pinilit ni Yu na ipakita kay Haro na niloko siya ng mga rebelde. Hinamon siya ni Haro na patunayan ito. Biglang pumasok sa isip ni Yu ang isang ideya. Naalala niya ang batang kabalyero na may pulang buhok, nakahawig ng kanyang kapatid na babae, na nasa matinding panganib. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo pauwi, upang makita ang kanyang kapatid na babae na nakasalubong ang isang masamang mamamatay tao na matagal nang hinahanap ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil hindi siya makita, nagpa siya ang mamamatay tao na patayin ang kapatid ni Yu. Ngunit sa huling sandali, dumating sina Yu at Haro, at inagaw ni Yu ang atensyon ng mamamatay tao sa pamamagitan ng paghagis ng isang kaktes sa kanyang ulo. Tumakas silang tatlo, ngunit biglang nagbago ang mamamatay tao at naging isang malaking gagamba, na walang tigil na humahabol sa kanilang sasakyan. Ipinaliwanag ni Yu kay Haro na, dahil ang batang kabalyero ay nasa panganib sa ibang mundo, natutunan niyang ang kanyang kapatid na babae ay maaaring nasa parehong uri ng panganib sa mundong ito. Bagamat hindi nauunawaan ng kapatid ni Yu ang kahalagahan ng kanilang pag-uusap, nagsimulang maunawaan ni Haro ang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit nang tanungin ng kapatid ni Yu kung paano nalaman ng kakaibang malagagambang nilalang na siya ang kapatid ni Yu, biglang nagkaroon si Yu ng matinding realization, ngayon ay nauunawaan na niya ang tunay na identidad ng malupit na puwersa sa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Sa sandaling iyon, ipinutok ng gagamba ang malagkit na sapot patungo sa van at tumalon dito. Gayunpaman, mabilis na ipinagdiinan ng kapatid ni Yu ang sasakyan sa tamang anggulo, tinamaan ito ng isang gusali. Habang ipinagmamalaki ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho, nawalan siya ng pokus, at nagpagulong-gulong ang sasakyan na direktang tumama sa dagat. Ang sasakyan ay lumubog sa tubig, at biglaang na-teleport sila Haro at Yu pabalik sa fantasy world. Pagdating nila sa palasyo, naruroon ang hari, si Astrid, at si Wisden na nagmamasid sa labanan. Tinanong ni Wisden ang presensya ni Yu sa kasalukuyang laban, at sinabi ni Yu na naruroon siya upang lumaban. Ipinahayag ni Yu na alam niyang siya ang traidor na nagtangkang patayin ng prinsesa.
At tumugon si Wisden na tinatanong ang katalinuhan ni Yu. Itinagilid ni Yu ang kanyang sarili sa pagitan ni Wisden at Astrid, at nagsimulang ipaliwanag na matagal na niyang pinaghihinalaan na may isang tao mula sa palasyo na nasa likod ng pag-atake kay Katona. Ito ay dahil alam niya na ang prinsesa ay may proteksyong hadlang na hindi madaling malusutan. Dagdag pa, ang mamamatay tao na nagtangkang pumatay sa kanyang kapatid na babae ay tanging makakaalam lamang ng kanilang relasyon kung narinig siya ni Wisden na nagbigay ng confession sa palasyo kanina. Ngunit ang pinakamalakas na ebidensya, ayon kay Yu, ay ang hindi maikakailang amoy ng pinagdangdag ang espada sa mga kamay ni Wisden nang nagtangkang siyasatin siya. Tinutukso ni Wisden si Yu, tinawag niyang absurd ang mga pahayag nito, ngunit pinigilan siya ni Astrid, na nagsabing hindi ito katawa-tawa. Ipinaliwanag niya na ang mahika ay may natatanging amoy at bakas, kaya madaling matukoy ito sa pamamagitan ng pang-amoy. Dagdag pa, ang proteksyong hadlang sa kanya ay magbabalik ng anumang atake laban sa kanyang buhay pabalik sa umaatake. Nang ibig sabihin, kung si Wisden ang nasa likod ng pagpatay kay Katona, may marka ng sumpa siya sa parehong lugar ng katawan. Hinamon ni Astrid si Wisden na patunayan ang kanyang pagkakaputli sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang damit na ikinagalit ni Wisden. Sa mga sandaling iyon, dumating si Haro, ganap ng kumbinsido na si Wisden ang nasa likod ni Gabalas, na ibinigay sa kanya ang lahat ng impormasyon upang lumaban laban sa prinsesa. Pumasok din ang batang kabalyero, at nang makita niyang walang pinsala, naisip ni Yu na ligtas din ang kanyang kapatid. Hindi na kayang itago ni Wisden ang kanyang pagkatao, kaya't inalis niya ang kanyang balabal at ipinakita ang sumpang kumalat sa buong dibdib niya. Sa mga sandaling iyon, dumating si General Barton, at sinabi ni Wisden na madali nang makakalap ang lahat ng tao ngayon. Gumamit siya ng mahika upang tawagin ang kanyang madilim na armor at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkatao bilang leader ng mga rebelde, si Gabalas, at nakatatandang kapatid ng kasalukuyang hari. Nabigla ang hari at sinabi niyang matagal nang patay ang kanyang kapatid, ngunit pinabulaanan ni Wisden ito, sinabing hindi totoo. Ipinaliwanag ni Wisden na nang siya ay nasa bingit ng kamatayan, nagsagawa siya ng ipinagbabawal na alchemy gamit ang mga katawan ng mga demonyo upang makalikha ng bagong katawan para sa kanyang sarili. Inakusahan ni Wisden ang hari na palaging paborito ng kanilang ama, kaya't ipinadala siya sa kaharian ng mga kalaban bilang bihag nang siya ay bata pa. Aniya, pakiramdam niya'y nawala na siya sa lahat, ngunit sa kabila ng lahat, naging tahimik ang kanyang buhay sa kaharian ng mga kalaban. Naisip niyang nakapag-asawa siya at nagkaroon pa ng anak. Subalit, nagbago ang lahat nang inatake ng kanyang ama ang kaharian at winasak ito. Inihayag ni Wisden na nawala ang lahat sa kanya ng araw na iyon, at ngayon, sa paghahangad ng paghihiganti, bumalik siya upang kunin ang trono. Sinubukang magpaliwanag ng hari, na nagsabing kinakailangan ng digmaan para sa ikabubuti ng kanilang kaharian. At laging pinagsisisihan ng kanilang ama ang mga ginawa niyang aksyon. Ngunit tumanggi si Wisden na maniwala. Inihayag niya ngayon, gamit ang kapangyarihan na mayroon siya na ang magiging bagong hari at gagamitin ang napakalaking mahika ni Katona upang buhayin muli ang kanyang mga pumanaw na pamilya. Sumulong ang general upang pigilan si Wisden, ngunit sa isang malupit na hampas, inatake ni Wisden ang general, na naging sanhi ng pagkawala ng malay nito. Binalaan ni Astrid si Wisden na kung papatayin siya, mamamatay rin siya dahil sa proteksyong hadlang. Bilang tugon, nagbago si Wisden at naging isang berdeng nilalang, at inihayag na hahayaan niyang ibang tao ang pumatay. Ginamit niya ang mahika upang kontrolin si Haro sa pamamagitan ng kanyang armor, at inutusan siyang patayin ang prinsesa. Sinubukang pigilan ni Yu si Haro, ngunit tinalo siya ni Haro. Habang itinutok ni Haro ang kanyang sandata upang umatake, nakaiwas si Yu sa huling sandali at hindi sinasadyang ginamit ang mahika upang wasakin ang helmet ni Haro, na nagbigay daan sa kanyang kalayaan mula sa kontrol ni Wisden. Hindi namangha si Wisden sa mahina at walang laban na pagtutol ni Haro, tinukso niya ito, sinasabi na nakakatuwang makita ang kanyang pagsisikap na patayin ang taong mahal niya. Natamba si Haro, nawawalan ng malay, at nagmadali si Yu upang makaganti kay Wisden para sa kanyang pagtataksil. Gayunpaman, mabilis na nakakailag si Wisden at kinidnap si Astrid, lumipad palayo kasama siya. Sumugod si Yu upang atakihin siya, ngunit naitaboy siya ng hadlang ni Wisden at nahulog sa lupa. Nagtatawa si Wisden habang umaakyat, hanggang sa tuluyan siyang damapo sa harap ng palasyo. Dumating si Yu at ang iba sa tamang oras, binalaan siya na ang anumang pinsala na idudulot niya kay Astrid ay babalik din sa kanya. Alam ni Wisden ang mga magiging kahihinatnan, kaya't pinili niyang magdulot ng pinsala sa hindi tuwirang paraan. Nagpapatakbo siya ng pagsabog na nagwasak sa palasyo, dahilan upang bumagsak ang mga debris.
Si Yu ay tumalon sa harap ni Astrid upang protektahan siya. Ngunit sa proseso, tinaga siya ng isang pirasong kahoy. Agarang nahabag si Astrid at haro sa nangyari at agad na inalis ang piraso mula sa kanyang katawan. Maingat nila siyang inilagay sa isang hardin, kung saan marahang hinalikan ni Astrid ang kanyang noo bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya, pinapangakong ipagsasakdal ang kanyang sakripisyo. Determinado, umalis sila ni Haro upang harapin si Wisden, habang si Yu, mahina at nahihirapan, ay umaabot sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw ang eccentric na matandang tao mula sa ospital sa harap ni Yu. Habang nakikipaglaban si Haro at Astrid kay Wisden, nilapitan ng matanda si Yu at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman, na ngayon ay napakalapit sa kamatayan. Inamin ni Yu na habang siya ay natatakot na mamatay, ang kanyang pinakakatakutan ay ang mawawalan ng taong mahal niya. Ibinigay ng matanda sa kanya ang kanyang baston, idineklara na tanging ang isang tulad ni Yu ang karapat-dapat na humawak ng kanyang kapangyarihan. Kinuha ni Yu ang baston, tinatanong kung ano ito, at ipinaliwanag ng matanda na ito ay ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Habang nagsisimulang magliwanag ang baston, isinisiwalat ng matanda na natapos na ang kanyang misyon at na siya ay babalik sa ospital, na nakakita ng karapat-dapat na tagapagmana para sa napakalaking kapangyarihang ito. Samantala, inipit ni Wisden si Haro at Astrid, nagpasya siyang wakasan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Isang umiikot na madilim na buhawi ang damapo sa kanya habang siya ay nagiging isang nakakatakot na chimera. Nahawakan niya si Astrid. Ipinahayag ang kanyang layunin na ubusin ang kanyang kapangyarihan. Nang sinubukan ni Haro na makialam, walang hirap na itinaboy siya ni Wisden. Sa masamang determinasyon, binago niya ang kanyang kamay sa isang talem, na naglalayong patayin si Haro primero. Ngunit sa eksaktong pagbaba ng talem, dumating si Yu sa tamang oras, hamarang sa atake. Nangako siyang poprotektahan ang mga mahal niya, at sa sandaling iyon, ang baston sa kanyang kamay ay nag-uumapaw ng matinding liwanag, na nagiging banal na espada. Sa isang iglap, ang mga sugat ni Yu ay ganap na gumaling, at ang pagkakita sa banal na espada sa kanyang kamay ay nagbigay ng pagkamangha sa lahat. Nagtawag ng supol si Wisden, binabalewala ang kahalagahan ng espada. Sinasabi niya kay Yu na hindi ito mahalaga, sapagkat maaari lamang siyang umakyat sa himpapawid at kunin ang kapangyarihan ni Astrid mula roon. Sila Haro at Yu ay nasa pangarap lamang habang si Wisden ay umaakyat sa langit. Ngunit sa oras na iyon, lumitaw ang napakalaking ibon na nakita ni Yu sa tabi ng lawa kanina. Lumilipad patungo sa kanila. Nang ito'y lumapit, napagtanto ni Yu na andyan ang ibon upang tulungan siya. Hinimok niya itong dalhin siya sa himpapawid, at ang ibon ay tumugon sa pamamagitan ng paglipad pababa, inangat siya ng mataas sa itaas. Sa mabilis at tumpak na galaw, pinutol ni Yu ang braso ni Wisden, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng pagkakahawak kay Astrid, na mabilis namang nahawakan ni Yu. Dinala sila ng ibon ng ligtas pababa, ngunit agad na nagbago ang katawan ni Wisden at inusig sila. Hindi tumitigil sa kanyang atake, walang pahinga. Pinagtanggol ni Yu si Astrid at sinugod si Wisden, ipinakita ang kahusayan sa paggamit ng espada upang talunin siya. Ngunit, inilipat ni Wisden ang kanyang atensyon kay Astrid. Habang tumatakbo si Yu upang protektahan siya, lumitaw si Wisden sa likod niya at malupit na pinutol ang kanyang likod. Nang handa nang sumugod si Wisden upang ibigay ang huling dagok, napansin niyang wala na ang banal na espada. Sa sandaling iyon, sinugod siya ni Haro. Kinuha ang espada, at lumundag sa hangin upang ibigay ang isang tiyak na pagkatalo. Sa tumpak na galaw, ipinagpasok ni Haro ang banal na espada sa ulo ni Wisden, na nagwakas sa kanyang buhay. Nang bumagsak si Wisden, naging abo at usok siya, at sa kanyang lugar, isang maliwanag na puting portal ang nagpakita, nag-aalok ng daan patungo sa ibang mundo. Lumapit ang hari, ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Haro at Yu dahil sa kanilang pagliligtas. Sabi nila, ang kanilang mga aksyon ay nagmula lamang sa kagustuhang protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Pinayuhan sila ng hari na magpahinga, ngunit pinutol ito ni Astrid. Ipinaliwanag na ang kanilang kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo ay dahil sa kapangyarihan ni Wisden. Binalaan nila na oras na upang umalis, sapagkat kapag isinara ang portal, hindi na nila magagampanan ang paglalakbay sa ibang mga mundo. Pinabilis ni Haro si Yu, ngunit nagatubili si Yu, nais na manatili kay Astrid. Bagamat nais ni Astrid na manatili siya, alam niyang mayroong mga malupit na kahihinatnan para sa mga naglalakbay na masyadong matagal sa mundong ito. Hinihigop ni Astrid si Yu, ipinahayag ang kanyang kagustuhang manatili sa kanyang tabi, ngunit kinikilala na hindi ito magiging posible. Nangako siya na hindi siya malilimutan at hiniling na mag-ingat siya.
Pinayuhan ni Haro si Yu na gawing maiksi ang pamamaalam. Dahil malapit nang magsara ang portal, at sabay silang tumalon dito para sa huling pagkakataon. Ngunit hindi kayang bitawan ni Yu si Astrid, kaya't binitiwan niya ang kamay ni Haro at hinayaan ang sarili niyang bumalik sa pantasyang mundo. Sinubukan ni Haro na pigilan siya, ngunit huli na. Nagising si Haro sa isang ospital, agad na naghahanap sa kanya, ngunit walang natagpo ang bakas. Sa halip, nakita niya ang kanyang kapatid na babae, na labis na nagalak nang makita siyang gising. Inilahad niyang nakaligtas siya mula sa isang coma na tumagal ng 1 buwan matapos ang aksidente at ipinahayag ang kanyang matinding kaligayahan sa paggaling niya. Nagbigay rin siya ng magagandang balita. Pumasok si Kot-ona, at ibinalita niyang nagkaroon siya ng operasyon, at natanggal ng buo ang bukol. Laking kaligayahan ni Haro at niyayakap si Kot-ona at sinabi niyang tiyak na matutuwa si Yu sa balitang ito. Ngunit may kakaibang epekto ang kanyang mga salita sa dalawang babae, at bigla nilang nakalimutan si Yu. Naguluhan si Haro sa kakaibang pangyayari, ngunit dumating ang isang epapanya sa kanya. Napagtanto niyang hindi galing si Yu sa mundong ito. Si Yu ay isang katapat mula sa pantasyang mundo, na nagpapaliwanag sa kanilang pagkakapareho at sa kanilang parehong pagmamahal sa parehong babae. Naisip ni Haro na dumating si Yu sa mundong ito noong araw ng aksidente ng eroplano, na nagpapaliwanag kung bakit wala siyang alaala ng kanyang mga magulang. Napagdesisyonan ni Haro na dumating si Yu dito upang iligtas siya, ngunit ngayon ay bumalik na siya sa mundong kinabibilangan niya, namumuhay ng masaya kasama ang babaeng minamahal. Katulad ni Haro.